Mas magaan sa buhay pag nakabukod kayo, upahan man yan o sariling bahay, mas nakakapag-focus kayo sa buhay. Ito yung sinasabi ko eh. Yung iba kasi, pag sinabihan na magbukod na kayo, pag sinabi sa inyo na, bumukod ka na. Akala nila, kailangan, bibili ka na agad ng sarili mong bahay. Kailangan, sarili mo na agad yung bahay na titirahan mo. Kailangan, maganda. Hindi ah. Kahit nangungupahan kayo, basta nakabukod kayo, okay na yun. Kasi sa totoo lang, sa magpartner, lalo na pag may anak na kayo, paulit-ulit kong sasabihin na mas importante o mas okay kapag nakabukod kayo. Bakit? Unang-una, kapag nakabukod na kayo, wala na kayong maririnig na kung ano-anong hindi magagandang salita sa mga kasama nyo sa bahay. Meron kayong peace of mind. Kapag nakabukod kayo, kahit anong oras mo gustong gumising, pwede. Kung mag-away man kayo ni Mr. o ni Mrs., okay lang. Hindi yung ganyan, nakikisama kayo, tapos magkatabi kayo, nag-aaway kayo sa text, sa chat. Hindi nyo may open up ng maayos yung sama ng loob nyo sa isa't isa para sana masolusyonan nyo. Hindi pwede yun kasi may ibang mga taong nakatira dun sa bahay na yun. Gusto mong bilan ng pagkain o gusto mong pasalubungan yung asawa mo o yung partner mo. Sakto lang yung pera mo. Maliit pa lang kasi yung sinasahod mo pero gusto mo siyang bilan ng pasalubong. Kaso nakikisama kayo. Nakikitira pa kayo. Kailangan lahat ng tao dyan sa bahay papasalubungan mo. Hindi yung dahan-dahan ka tapos may tinatago ka sa damit mo na pasalubong tapos patago mong ibibigay sa partner mo. Paano pag may nakakita? Ikaw pa masama dyan. Diba? Kahit nangungupahan kayo as long as nakabukod kayo, okay yun. Ang importante, ikaw na yung hari sa bahay mo, si Mrs. na yung reyna sa bahay na yun. Magagawa nyo kung anong gusto nyo. Ito, isa sa mga na-realize at natutunan ko simula nung bumukod kami. Malalaman mo na walang toyo, wala tayong bigas, kailangan magbayad ng tubig, ayan na yung bill ng kuryente, wala pa tayong groceries, anong uulamin natin bukas. Mas magiging matured ka mag-isip pagdating sa pera. Matututo ka nang i-organize lahat ng dapat mong gawin. Ikaw ang masusunod kung anong bibilhin mo kasi wala na mangingialam sa'yo. Gustahan tayo. Kayo na nakikisama. Kayo na nakikitira pa. May ibang mga tao dyan sa bahay na yan na pinakikisamahan nyo na may nasasabi sa inyo. 'Di ba? Ang masakit pa doon, akala nila hindi mo naririnig na pinag-uusapan ka na nila pero naririnig mo. Di ka naman makapalag kasi nakikisama ka doon sa bahay na yun. Okay, sasabihin nung iba. Wala pa kasi kaming pera eh. Nakakatakot, baka hindi ko kayaning bumukod. Especially ikaw, lalaki. To para sa'yo to. Isipin mo na lang to. Kami nung bumukod kami ni Mrs., ang gamit lang namin sa bahay, isang ventilador tapos nakahiga kami sa karton. Walang kagamit-gamit. Aalog-alog kami dun sa bahay. Kada may papasok na lang ngayon na sahod, bibili ako ng kaldero, bibili ako ng pinggan, unti-unti kong pinupundar. Hindi masama loob ko na nag-back to zero kami. Ang importante, nakakapag-decide na ako ng malaya. Ang importante, meron na akong peace of mind. Ngayon, kung mag-away man kami ni Mrs., walang mangingialam. Kung may problema man sa bahay, kung wala man akong pera, kung gumising man ako ng tanghali, walang may pakialam. Puwera na lang kung meron ka talagang mga deputang chismosang kapitbahay, no? Anyway, huwag mo na silang pansinin. Mga tol, hindi ko kayo pinipressure. Pag hindi pa kaya, okay lang magstay muna sa pinakikisamahan yung bahay. Pero hanggat maaari, lalo na kung may anak na kayo, ang number one na dapat nyong unahin, bumukod kayo. Hindi kailangan bumili kayo ng bahay kung wala pa talaga. Umupa kayo. Kasi napaka-importante sa magpartner na meron silang peace of mind at kalayaang mag-isip sa kung anong gusto nilang isipin at gusto nilang gawin. Sino ba namang gusto na mag-asawa na kayo, may anak na kayo, tapos may nangingialam pa sa buhay nyo? Diba? Nagets mo yung punto? Kung nagets mo, comment ka nga dito. Anong may papayo nyo sa mga magpartner na takot pa rin bumukod? Anong may papayo nyo sa kanila para lumakas yung loob nila?